Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Kanina, Doms, you mentioned that during your teenage years, meron ka ng mga pinagdaanan sa buhay mo that makes you question, make sense pa ba lahat ng ginagawa mo, lahat ng efforts mo, and bakit nangyayari yun sa'yo? And also, you mentioned that you are a people person. So, with that experience na pinagdaanan mo, and you're saying that you love to connect people, do you have a personal advocacy in life? And paano mo siya ginagamit, yung skill mo, yung talent mo, to express and to share your advocacy, personal advocacy in life? Ang daming mga tao ngayon na hindi talaga nila alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. And ngayon, talamak yung mga nasisira yung buhay, mga nagda-drugs, even sa youth, lalo na sa generation namin. Ang daming naliligaw ng landas, maagang bubuntis, ganito na yan. So, ang advocacy ko talaga, and why I am doing music is for the people to realize that there is so much more in life. Ang daming magandang bagay sa mundo that we can choose to do na maglilid sa atin into our full potential. Kasi wala naman sigurong tao na gugustuhin masira yung buhay nila. It's really in the matter of their choices kung saan sila mapupunta. So yung song ko, yung music ko, or yung advocacy ng ginagawa ko is to inspire them to choose those right choices sa buhay nila. To inspire them na to be better, to do things excellently. Kasi from that on, they would be able to avoid yung regrets na magkakaroon sila. Kasi regrets talaga ang sumisira sa buhay ng mga tao. Kapag punong-puno ka na ng regrets, doon ka na mag-start to give up. And wala ka ng planong mag-raise up pa or ayusin yung buhay mo. So, ngayon po siya sa akin. Okay. Just like what you said or you shared kanina sa pinagdaanan mo, di ba? Kailangan mo lang i-trust yung process kasi meron siyang beautiful meaning kung bakit yun nangyari sa'yo. And ganun yung mundo talaga natin na ginagalawan. By the way, hindi na-mention kasi ni Doms that he is actually part of the worship team sa lahat ng mga born-again Christians. Part of born-again Christian community that can relate that Doms actually is a worship leader. And kaya ko din siya na-invite dito sa Tina Talks podcast is that I personally was inspired sa kanya because I've also been part of that same ministry. Sila na kasi yung next generation. And not knowing really his story, ngayon ko lang siya, medyo bitin nga eh. But ngayon, at least somehow, nalaman ko yung a bit of his backstory. Hindi ko pa nalalaman yon, just seeing him in the pulpit, a young man, nakikita ko rin siya in public places, kasama yung mga kaklase niya, nag-group study sila and all. I'm really inspired and natuwa talaga ako. Parang may ibang feeling, parang may joyful feeling na nabibigay sa akin yung presence ni Doms when I go to church kapag siya yung nandoon sa pulpit, leading the congregation into worship, and then yung other side niya nakikita ko na estudyante rin nga pala siya. Diba? Na parang it's really amazing that God is using his life and this testimony. I know that there's a lot of testimonies and stories that you can share, but just through music, yun nga no, just hearing you sing doon sa church natin, ako, maybe because I can relate because I'm also into music, but kapag meron talagang message na ine-express yung isang tao, in many ways,
ways, through music man yan, through podcast man yan, through vlog man yan. Meron kasi tayong commonalities eh. Hindi natin yun maaalis. That your experience ay na-experience ko din, that I can relate to. But the difference is, once I saw you, kung paano mo na-handle yung mga experience mo, paano mo siya ina-express. Actually, sometimes yung mga bad experiences natin, kapag ina-express lang natin yung sinasabi nga natin, pag nare-release lang natin sa isang tao, nakakatulong din yun sa atin kung paano tayo makaka-move forward. Give love on Christmas Day. That's your, how you feel. Kung paano mo isa-celebrate yung Christmas ngayong darating na December. Maliban sa love, ano pa yung tingin mong magandang ibigay na regalo? Or paano i-express ng mga tao yung kanilang love sa ibang tao? Paano paraan kaya? Aside from the gift of giving love, ano pa kaya yung mga pwede nilang ma-share na regalo this coming Christmas season? Nung iniisip ko yung question, na-remind talaga ako sa most recent na sinabi ni ang pastor ko natin sa church. Yung sinabi niya na the greatest gift that you can give is a healthy physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Kasi isipin mo, may relationship ka sa tao na to, and you are physically healthy. So, able ka to give time sa kanya. You are emotionally healthy. So, kapag meron siyang pagkukulang, like, broken siya, ganito, but you are emotionally healthy, so you are to be of help sa kanya. And if you are mentally healthy, even in tough times na yung mga kasama mo ay pressured na, naguguluhan na, but since you are mentally healthy, you're able to stand up and help them. Ganun din spiritually. Yun na yung pinaka-na-help talaga sa lahat. Kasi kapag downcast talaga yung isang tao, kapag meron siya nakasama na spiritually healthy, matutulungan niya talaga yun. So, the greatest gift that we can really give sa mga tao, aside from love, is a healthy ikaw mismo. Just you being healthy, it is a gift. Kasi, from that on, nagiging blessing ka na sa mga tao. Naalala ko tuloy si Mama kasi nabanggit niya. Ang sinasabi niya talaga sa akin bago siya umalis for New Zealand, sabi niya sa akin, I should be a blessing sa mga tao. And right after pag-alis niya nung Sunday, yun naman yung sinabi ni Pastor, the greatest gift that you can give is a healthy. So, yun, a reminder sa akin and a magandang message din para sa bawat isa that you can just you being healthy, that's already a gift. So, go after that po. I agree. Self-love is, sabi nila, parang ano mo naman, ang selfish mo kapag sarili mo lang yung lagi iniisip mo. Alam mo daw, ako naman as a mother, as a millennial generation at mother na ngayon, I totally agree sa sinabi mo that you need to love yourself, you need to be at your best. Kasi kung ano yung ma-express mo, magmamanifest sa'yo is the version of yourself. So, kagaya na sinasabi din ng pastor, nagturo sa atin sa church, di ba? Kapag ito, pinuno mo, ito ay kape, pag pinaapaw mo siya, ang lalabas ay kape. So, kung ano yung feel mo sa sarili mo, yun yung magmamanifest at lalabas. So, how can you take care of a person? How can you be a blessing sa ibang tao kung ikaw ay empty? Diba? Hindi mo feel yung sarili mo with goodness, with kindness, with love, with appreciation, with gratitude. Diba? Kung hindi ka nasa best version of yourself, hindi ka magiging blessing sa ibang tao. And that is the best gift this coming Christmas season. Yung presensya mo pa lang talagang nakaka-inspire, nakaka-bless. That's really true. Finally, Doms, sa inyong mga young generation, yung mga nasa Gen Z ngayon, ang dami nyo actually mga struggles, diba? That
Some of those is you feel like hindi kayo naririnig sa mga sentiments ninyo. Feeling nyo kasi bata pa lang kayo, kaya hindi nagmamatter, hindi nagbavalue yung pag meron kayong bino-voice out ng mga hinaing ninyo, ng mga sentiments, demands ninyo, feeling ninyo hindi kayo nabibigyan ng attention. What is your message to young generation na nakaka-feel ng ganon? Ang masasabi ko lang kasi, sorry, sa youth. Kasi kahit ako nararanasan ko din siya na parang hindi ka naririnig. Pero time will really come, mabibigyan talaga tayo ng chance bawat isa. Pero kung susuko ka naman, nanahimik ka na lang, wala namang mangyayari sa'yo. So tulad ng paulit na nasabi natin kanina, you really just have to keep on sa lahat ng ginagawa mo and to seek excellence. Kasi kapag yung mga bagay na ginagawa mo ay excellent, doon ka marirecognize ng tao. And yun yung nagiging platform mo to voice out sa kanila. So sa mga youth naman na hindi naririnig, just wait for it. I mean, kailangan mo lang talaga magpatuloy. Kailangan mo lang talaga siyang ayusin. Yung hindi kasi pagkinig sa'yo ng mga tao, it won't really define kung gaano ba ka-importante yung ginagawa mo. So you just have to keep on doing it. Ayusin mo talaga siya, gawin mo na maayos. And time will come na yan yung magiging testimony mo. And doon ka nila maririnig. Kasi kung na-feel mo na hindi ka naririnig at huminto ka na lang, doon ka na lang talaga palagi. Wala na talaga makakarinig sa'yo. Kasi lahat talaga tayo mabibigyan ng chance. I believe lahat talaga tayo mabibigyan ng chance. And we just have to work on that chance. Na kapag nangyari yun, you have to be ready. Kailangan mo may ma-share na maayos. Kasi bakit mo naman papakinggan yung isang taong gumive up na, di ba? True. Paano mo papakinggan yung tao na gumive up na? But if amidst those challenges na nafe-feel mo na helpless ka, yet you stood up and you fight for it, doon ka magkakaroon ng voice. So ngayon, gusto ko talagang sabihin sa inyo is that just keep on doing it. Ayusin mo yung mga ginagawa mo kung ano mang field na meron ka. Do it excellently. Kasi kapag natapos mo yan, nagawa mo yan, time will come na yan yung masishare mo. Yan yung magiging voice mo and doon ka magkakaroon ng influence sa mga tao. Kung ano yung na makikita ka nila. Doon ka nila makikita. So, ayun po at sa akin. Patience and timing. Yeah. Also, Wow. Doms is trying to say, patience na hindi porket hindi ka napakinggan for the first time is give up ka na. Yeah. Dire-diretso mo lang. Yeah. And there will be a perfect timing na mapapakinggan ka, mabibigyan ka ng platform, mabibigyan ng ma-heard ka, mabibigyan ng atensyon. And yung end-to-end point kasi yun nagsa-start ka and yung finally nabigyan ka na ng proper time and ng platform to be heard, yung gitna na yun, ang maganda mong gawin doon is to find someone na meron kaparehong sentiments mo. Yeah. Na meron kaparehong advocacy mo. Kasi pag marami na kayo, maririnig na kayo. Yeah. Diba? Yeah. Sometimes you need also to learn to look for someone na makakasama mo to loudly say kung ano man yung iyong mga gustong iparating sa tao, sa buong mundo, sa mga leaders, maghikayat ka. That's why we have mga party list, may mga groups tayo, diba? This coming elections, may mga different representations. Now that na marami na silang nakikipaglaban pagdating sa bullying, nakikipaglaban sa same-sex marriage, nakikipaglaban sa gender equality, and so on, naririnig na sila, nabibigyan na sila ng platform. So, to all young generations, if you have something in your heart na you really want to voice out, sabi nila kapag may nangyayari sa community mo at may korot sa'yo, yung hindi ka naman directly related. Kagaya ako, pag meron akong nakikitang tatay na matanda na
nagtatrabaho pa, may kurot siya sa akin. O kasi parang for me, dapat Hindi nagpapahinga na siya. Yeah. Oo, but being breadwinner, kahit na senior na siya, yung mga tatay din na hindi pa naman matanda, pero kasama nila yung anak nila na nagpapasada, yung naka sa tricycle, may kurot sa akin eh. Once na affected ka, it means that may pakialam ka eh. Yeah, may gusto kang mangyari. At may gusto kang mangyari. Yeah. So, you don't have to, for now ha, ako naman siguro sa natutunan ko kay Doms, no, and sa aming conversation, hindi mo kailangan maging big Yeah. for you to be heard. Yeah. Pwede mo na kasing simulan yun by small acts. Yeah. By small acts. Tama. It really starts with you kasi kung may gusto ka talagang i-voice out, simulan mo siya by taking the action. And hindi mo talaga hindi mo talaga mapapansin may nakakakita sa'yo. And at the same time, ma-influence nila. And they would do the same thing kasi makikita nila that it is making a good change sa mga tao, a good impact sa kanila. So, kung may gusto ka talaga mangyari, simulan mo sa sarili. And magpo-flow lang talaga yun. And, tulad ng ginagawa niya. At ni Doms. It's amazing. Amazing. As the holiday season is fast approaching together, let us reflect, connect, and express our thoughts and opinion that is for sure na magbibigay ng significant impact to our community. Always remember that your voice always matters and expression is powerful. Express your ideas or thoughts in many ways, mapas music man yan, mapa-writing man yan, or in simple conversations. The freedom to express is not just a right but a gift. You can start wherever you are. Start small. If you have that, share it, use it, and be a blessing to other people. Talk about